Muli po sa mapagpalang umaga ko sa ating lahat. Kamusta po kayo? Parang, andito na ho ba kayo? Parang iba kami natok pa. Kamusta po ang bawat isa? Praise the Lord. Masaya po ba? Amen. Ang buhay pong na kay Kristo, ano man ang sitwasyon, ay lagi pong masaya. Amen po? Dahil may Diyos po na kumikilos sa ating mabuhay. Praise the Lord. At December 27, 4 days to go, ay tayo po ay ganap na magpapaalam sa year 2020, no? Praise God. At kung babalikan lang ho natin, malungkot mong balikan, pero alam ho natin, ang pagpasok ho ng 2020 ay mga nakakabiglang balita, nakakalungkot na balita po yung ating mga nasa lubong, no? Ang ating hinarap. Mula po sa pagputok po ng bulkan sa Taal, mula po sa ibang bansa, no? Yung pagkasunod po sa ibang bansa, mga forest wildfire po, at marami pa pong balitang hindi ho maganda sa ating paningin. At madalas so and throughout this year ay marami ho ang nakakalungkot. Subalit, hindi ho mapapasubalian ang katotohanan, especially at the season na despite of all those negative news, no, na ating narinig, naranasan sa buong taon po nito, ay hindi po mapapasubalian na nangingibawaw pa rin po at wala pong papantay sa magandang balita ng kapanganakan ho ng ating Panasus na ating pong naunawaan, natanggap more than 2,000 years ago. Amen po ba? Na hindi ho nito mapapantayan or hindi ho nito mapapasubalian ang lahat ho ng klase ng magandang balita or masasabi ho nating malungkot na balita ho na ating natanggap sa buong taon ko. And praise the Lord, dahil sa buhay po nating mananampalataya, no, it will always be the most unusual message in the history na ating pong patuloy pong yayakapin at patuloy pong isa sa pamuhay sa buhay po nating lahat. Yung ating pong, sabi nga po, no, tayo lahat familiar na rito, pero it's always good to look back po sa the most unusual message in the history, which alam mo natin ang kapanganakan ho ng ating Panginoon. Let us just read po yung ating mga third verses po. So, umaga ito from Philippians chapter 2, verses 6 to 11 po. At I hope nakikita po natin sa slide. Yan. Konting-tiis na lamang po kung tayo po ay nasa isang side lang muna may monitor. Nakikita na po ba dito? Nakikita niyo naman po yan. Hopefully ho talaga by faith, and not only by faith and by reality, no? Sa January, meron na talaga dyan. Sige, wala po ano natin ng Panginoon at konting announcement po. At muli, kung kayo ho ay may kakayang tumulong sa pag-raise ng funds para makabili ho tayo ng bagong LED TV, no? Yan, ang Diyos po magpala sa ating lahat. Sabi po sa ating text verse, sa umaga po nito, Philippians chapter 2, beginning verse 6, in His very nature, He was God. Jesus was equal with God, but Jesus didn't take advantage of that fact. 7, instead, He made Himself nothing. He did this by taking on the nature of a servant. He was made just like human beings. And verse 8, He appeared as a man. He was humble and obeyed God completely. He did this even though it led to His death. Even worse, He died on a cross. And verse 9, so God lifted Him up to the highest place. God gave Him the name that is above every name. And verse 10, when the name of Jesus is spoken, everyone will kneel down to worship Him. Everyone in heaven and on earth and under the earth will kneel down to worship Him. And verse 11, everyone's mouth will say that Jesus Christ is Lord, and God the Father will receive the glory. Pinagpala po ang pagkakabasa po ng banal na salita po ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy po dyan po, no, kung matatandaan ho natin, last Sunday, bago ho naganap yung mga talatang ito sa aklat po ng Philippians chapter 2, na kung saan sinabi ho dyan, ang ating Panginoon Jesus sa kanyang pagiging Diyos ay kinalimutan po ang kanyang pagiging Diyos, hinubad pansamantala ang kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao po para po ibigay ang kanyang buhay, para praising po, para po sa ating lahat. Mula sa pagiging Master in heaven, Lord in heaven, naging servant po ng lahat ng tao po sa mundo nito nang siya ho ay nagkatawang tao. No, siya ho ay nagkatawang tao, siya ho ay nagpakumbaba at talaga naman po completely sinunod po ang kalooban ng kanyang ama na pansamantalang iwanan po ang kalangitan upang magkatawang tao, upang ibigay
ibinigay po ang buhay para sa ating lahat. At ang kanyang pagsunod, hindi lang po nagtapos sa pagiging katawang tao, kundi hanggang sa kamatayan po sa cross. At sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa ating lahat, sa kanyang pagpapakumbaba po na ipinakita, no, na iwanan mo ang karangyaan ng kalangitan, siya po ay itinaas sa pinakamataas na kalagayan. At tuloy nga po, binigyan ng pangalan na pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat, ang pangalang Jesus. Na kung saan sa pangalan yun, ang lahat daw po ay luluhod, ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Kung babalikan po natin, bago po naganap yan, last Sunday po, no, malinaw pong naibahagi po sa atin ni Teacher Eileen yung history po ng kapanganakan po ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? And that history of Jesus' birth po ay masasabi po natin the most unusual message in the history na ating po natanggap because of these four things po na ating pong pag-aaralan. Sabi nga po, when we say unusual, hindi po ito yung lagi-lagi po nating narinig na balita. When we say unusual, hindi po ito yung ordinary na para bang katulad ng December, hindi ka naman masasyak kung sinasabing, "Oy, may 13 month," no? Kasi usual naman na yun. Pero siguro kung hindi ka empleyado, tapos bigla mo yung sabi, magugulat ka, "Ay, may 13 month ka," no? Kasi hindi ka naman nag-work. But the fact is that alam ho natin, no, yung babalikan ho natin ang kasaysayan ho ng kapanganakan ho ng ating Panginoon Jesus. No, ito po ay nagpapaalala ho at yung kasalukuyan po ay nagpapaalala ho sa atin ng apat na bagay. Yung tinatawag ho nating reincarnation, resurrection, exaltation, and tatag ho natin consummation na iisa-isayin ho natin. Alam mo natin, tayong lahat, last Sunday, sabi ko nga po, no, we traveled through the birth of the Lord Jesus Christ. Muli ho, naging familiar ho tayo dun sa mga involved sa history. Mula po kay Joseph, kay Mary, kay Jesus, no, kay John the Baptist, kay Elizabeth, na pinsan ni Mary, no, na kumbaga, na parehong nagdalang tao that time. Pero alam mo natin yung klase ng pagkakapanganak ho ng ating Panginoon Jesus, sabi nga po ay hindi po basta lang nangyari o aksidente. Everything was planned, everything happened at the right place at the right time. Dahil po, merong perfect purpose po ang Lord sa lahat ng bagay po yun. At sa mga talatang ating nabasa, ito na po ang tumutukoy po, no? After Jesus was born, no? After Jesus po ay pinanganak, alam ko hindi po siya nanatiling sanggol. Lumaki po siya, no, na talagang sinusunod po yung kalooban ng Diyos at the age of 33, doon niya po ginanap yung complete obedience niya po sa kanyang purpose sa mundo nito, ang ialay po ang kanyang buhay para sa ating lahat, para po sa ating kaligtasan. Sabi po dyan sa slide po, no, sa slide number 5, every person on this planet Earth is bombarded each day with a wide variety of messages. Messages come in many forms and passions. Sabi nga po, tayo po, katulad na banggit ko kanina, no, sa buong mundo, sa ating paligid, tayo po araw-araw ay nakakabalita, no, tumatanggap, no, kumbaga binubomba, binabaha ng iba't ibang klase ho ng balita araw-araw. At ang bawat mensahe po ay kumbaga nakikita po natin sa iba't ibang klase po ng anyo. But the most powerful types of messages are those that not only inspire, give hope, but transform. In short, it is the truth of good news of God's message is what we need, no? Baga nga sabi nga, ang pinakamakapangyarihan, makabuluhang mensahe daw po na ating natatanggap or pwedeng matanggap ay hindi lang mo mensahe na bibigay sa atin ng pag-asa, nag-i-inspire mo sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan, but more than that, yung nagbabago po ng buhay. Amen po ba? Kasi lahat ng mabuting balita po na ating pwedeng marinig sa TV, sa news po ay pwedeng mag-inspire, no? Magbigay sa atin ng kagalakan. Pero wala pong ibang mabuting balita na natanggap po tayo na nagbago po ng ating buhay, kundi po sa salita po ng Diyos. Tama po ba yun? Amen po, no, na alam mo natin, it is the truth of the very Word of God na nagbigay po sa atin ng pagbabago po ng buhay. At tayo nga, sabi nga po, no, ang katotohanan nito ang patuloy natin kakailanganin sa buhay. The very reason why we survive, no, not only survive, ang will kasi sa atin ng Lord bilang mananampalataya is not only to survive, no, sa lahat ng trials and testing ng buhay, but to thrive. Amen po ba? Pag survive kasi sabihin nakaraos lang.
Parang ngayong Christmas, di ba, ang term ng maraming Pilipino, basta may raos lang. Yung para bang talagang basta may raos lang kasi nga ang hirap po ng buhay. Pero sa mananampalataya, dahil ang Christmas po is all about the birth of our Lord Jesus Christ, no? Christmas is all about yung pagbibigay sa atin ng buhay ng Panginoon Jesus. Hindi pwedeng basta mairaos lang. Amen po ba? We will always be grateful to celebrate, remembering yung birth ng ating Lord Jesus Christ. Regardless na hindi man ito biblical talagang December 25, no, as the scenario or everything explained, pero hindi mababago yung katotohanan. Sabi nga, Isaiah 9:6, no, for unto us a child is born, and unto us a son is given. Pag sinasabi yun, no, pag sinasabing a child is born, no, it refers to sa sinasabi ho nating reality na yung nature ni Jesus talaga nagkatawang tao siya. Pag sinabi hong a son was given to us, yung son, yung child, compare, no, isang bata, tumutukoy sa pagiging tao ng ating Panginoon Jesus. Pero yung pagiging son, no, yung a son is given to us, it refers, no, sa deity, sa deity, yung katangian na son. Alam mo natin, pag sinabing son, it refers sa pagiging anak po ng Diyos Ama, na tumutukoy po sa pagiging makapangyarihan niya sa buhay po nating lahat. At tunay nga po, no, sabi nga, no, 4 na mahalagang bagay with this unusual message that we have received, yung tinatawag ho natin the incarnation. May tinatawag na incarnation, no? Tayo lahat, especially Filipino, and even religious group, no? May mga quote na sabi nga, ang tao nag-reincarnate. It means, pag namatay ka ngayon, mabubuhay ka sa ibang panahon, sa susunod na panahon na aso ka na, no? Kaya tinatanong, pag nabuhay ka, anong gusto mo, no? Tao pa ba o aso na? Kasi may mga ganung paniniwala. Pero actually, it happens naman ho talaga, no? Part of the unusual message, no, in the history, yung tinatawag ho nating incarnation. Yung sinasabi ho ng verse 6 to 7 na, in His very nature, He was God. Jesus was equal with God, but Jesus didn't take advantage of that fact. Verse 7, instead, He made Himself nothing. He did this by taking on the nature of the servant. He was made just like human beings. So as a part of the history, makita mo natin ang katotohanan na Jesus was incarnate, no? Na talagang nagkatawang tao. Iniwan mo niya yung kanyang pagka-Diyos, iniwan niya yung kumbaga, lumipat po siya sa pagiging katawang tao. Kasi nga, alam mo natin, no, na wala namang ibang pwede mag-alay ng buhay para sa atin. At dahil tao ang nagkasala, kailangan nasa katawang tao ang mag-alay ng buhay para po tugunan yung ating matinding pangangailangan sa kaligtasan at sa kapatawaran po ng kasalanan. Sabi nga, nung makita po natin na si Jesus po, no, part of the history is the reality na talagang nag-incarnate, no? Minsan ang hirap paniwalaan na paanong ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi nga, minsan hindi umabot ang ating kaisipan. Pero ito ho ay bahagi ng unusual message na ating natutunan na si Jesus po talaga, no, ay talaga nagkatawang tao. Amen po ba? Ipinako sa krus, kaya nga lahat ng klase ng sufferings. Kaya nga nasasabi, no, if there is a great high priest, kung meron mang nakaka-relate sa atin, higit kanino pa man, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kasi siya mismo, naranasan niyang magkatawang tao. Naranasan niya yung klase ng lahat ng persecution, naranasan niya lahat ng klase ng suffering sa mundong ito. Kaya kung meron mang makaka-relate sa atin pag nahihirapan tayo, pag namumroblema tayo, pag nasasaktan tayo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kasi siya mismo, no, pinili niyang iwanan pansamantala ang karangyaan ng langit upang ikaw at ako maialis sa anumang klase ng paghihirap na meron po tayo sa buhay po natin sa mundong ito. And sabi nga, incarnation is the central Christian doctrine that God became flesh, that God assumed a human nature and became man in the form of Jesus Christ. The Son of God, the second person of the Trinity, Christ was truly God and truly man, no? Malinaw po ang doktrinang ito ng salita po ng Diyos, no? Na si Jesus po ay nagkatawang tao, nag-incarnate, lumipat po sa katawang tao na masasabi po natin. At ang katotohanan to ay napakahalaga po sa ating lahat. Amen po ba?
Dahil ang katotohanan to ng pagiging katawang tao po ng ating Panginoon Jesus ay sumisimbolo po sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay na lahat ng bagay, kahit imposible, ginagawang posible ng Diyos para sa iyo at sa akin. Amen po ba? Just imagine, no, si Jesus, no, na anak ng Diyos, hari ng mga hari, nag-i-enjoy ng kalangitan, ay iwanan pansamantala ang kalangitan. Dumanas ng hirap sa mundo nito para sa iyo. Ang history ng incarnation ni Jesus will always inspire us of the truth na ang Diyos, kahit ang imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Para lamang po alisin tayo sa pinakapangit, pinakamahirap, pinakasukdulang, karumal-dumal na sitwasyon na meron po tayo sa buhay po natin. How much more yung mga simpleng problema, how much more yung mga simpleng pangangailangan, hindi tayo kayang alisin ng Diyos. Kung iniwan niya nga po yung kalangitan, nagkatawang tao siya para lang tugunan yung pinakamatinding pangangailangan ho natin, how much more pa yung mga bagay po sa mundo nito na pansamantala lang naman ho natin nararanasan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kumbaga, mas nagkakaroon tayo ng deeper understanding na minsan dinadaanan lang si Jesus nagkatawang tao, pero ang lalim mo nung realization doon, no? Ang lalim ng katotohanan ngayon na si Jesus kailangan pa magkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Yung napaka-imposibleng bagay sa tingin ng tao, ang hirap unawain, pero kayang gawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kasi ganun tayo, minahal ng Diyos, no? Na from being perfect creation by God, no, si Adam and Eve, pero naging imperfect dahil sa kasalanan. At dapat, no, wala namang pakialam ng Diyos. God will remain God. Sabi niya, God is still God without man, but man without God is nothing. Mananatili naman siya Diyos kahit wala tayo, kahit mapahamak tayo. Pero dahil tayo ay special in God's sight, we are the apple of God's sight, and definitely we are created in the image of God. Hindi ho pinayagan ng Diyos na manatili tayo sa kapahamakan. Amen po ba? Romans 3:23, for the wages of sin is death, and Romans 6:23, for the wages of sin is death, no, and but the gift of God is eternal life. Romans 3:23, ulitin ko po, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran dapat ng kasalanan ay kapahamakan, pero hindi hinayaan ng Diyos na pagbayaran ho natin yan. Ang sarap po ng feeling na may malaki kang utang na hindi mo na kayang bayaran sa maraming kadahilanan at may nagbayad po sa iyo, di ba? Iba yung freedom, iba yung joy, iba yung kalayaan na wala ka nang iniisip na tuwing makikita mo itong tao, ito iiwasan mo kasi may malaking utang ka. Pero dahil binayaran ng sino man, no, andun yung joy, andun yung freedom. And that's what happens, no, nung si Jesus po ay nag-incarnate, naging katawang tao para ho tayo lahat ay magkaroon ng kalayaan. The supernatural element, no, in the incarnation was not the birth of Christ, but rather His conception. Jesus was conceived on the Holy Spirit, no? Yung supernatural element daw po sa incarnation, yung pagkakatawang tao po, ang kakaiba sa pagkakatawang taong Jesus, hindi po yung kanyang pagkapanganak. Dahil normal naman ho na pinapanganak ang tao. Pero ang kakaiba yung conception, yung pagbuo sa kanya. Amen po ba? Alam po natin tayong tao, napag-aralan naman natin yan, na tayo ho ay nabubuo because of the union ng ating mga magulang. Amen po ba? We are made out of love. Pero si Jesus, ang kakaiba sa kanya, no? Alam mo natin, it was the Holy Spirit who conceived. Wala hong nangyaring sexual intercourse between Joseph and Mary. Walang human intercourse, but it is the Holy Spirit. No, parang ang hirap unawain na human sense, pero ito yung totoong nangyari. At ito ang totoong supernatural na nangyari sa incarnation ni Jesus, sa kanyang pagiging katawang tao. Dahil yung kanyang conception was made by the Holy Spirit. Amen po ba? So malinaw po yung incarnation. Amen po ba ng ating Panginoon Jesus? Pero yung ibig sabihin na maniwala ko tayo na tayo rin nabubuhay sa ibang panahon ng hayop or tao. Amen po ba? Si Jesus po, laging kakaiba yung kay Jesus kasi si Jesus po yun. Tayo tao in a sense, hindi mo laging pwedeng pumareha kay Jesus. Amen po ba? Katulad na lang mo yung namatay si Jesus, no?
40 days siya nag-stay sa lupa kasi may mga gagawin pa siya, may mission pa siya. Kaya siguro doon ang galing yung belief ng mga Pilipino na pag namamatay ang tao, 40 days pa yung kaluluwa na pag-alagala. Hindi rin po totoo yun. Amen po ba? Kasi si Jesus yun. Tayo ang tao. Ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, and after that, judgment. So automatic, pag humiwalay na yung kaluluwa espiritu natin, pupunta na ito kagad kung saan ito nararapat. Siyempre yung espiritu natin, yung hininga natin ang galing kay Jesus sa Lord, babalik talaga kay Lord. Pero yung soul and spirit natin, yung soul natin, yung totoong tayo na nakakaramdam, may emotion, ito yung either pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno or sa heaven kung saan ito nararapat. Malinaw po yun. Amen po. So another truth is about yung resurrection po, no? Yung tinatawag resurrection is the resurrection is the declaration of independence, constitution, and the Bill of Rights of Christianity. It emphasizes the absolute uniqueness and utter superiority of the Christian faith. Gaano po kahalaga ang tinatawag na resurrection? Sabi nga po yun, the resurrection is the declaration of independence, constitution, and the Bill of Rights of Christianity. Alam niyo po, ang Pilipino, alam mo natin may tatawag tayong Bill of Rights, di ba? May tatawag tayong preamble. Hindi ko na siya memorize kasi nung high school ko siya. Pero when I say Bill of Rights, ito yung batas na pumuprotekta sa atin bilang mamayang Pilipino. Amen po ba? It includes human rights, it includes everything about our rights as a Filipino people. Na kung wala po yan, kung ano na lang pwedeng gawin mo sa atin, pwede na tayong patayin mo saan, whatever. But because we have this Bill of Rights, no, kumbaga meron tayong protection bilang mamayang Pilipino sa sarili po natin bansa. May mga karapatan ho tayo na pa-practice, kalayaan ho tayo. Sabi nga, no, the resurrection is the declaration of independence. Hindi ho nagtatapos na si Jesus na katawang tao lang. Definitely namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? At hindi ho siya nanatiling patay. Alam mo na lang, after 3 days, he rose again. And so what is the significance of resurrection? Kung wala pong resurrection, baliwala ho ang lahat ng ating ginagawa ngayon. Kung wala akong resurrection, wala rin mo tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Kung wala akong resurrection, wala rin mo tayong kalayaan sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya sabi nga po, ang resurrection is the declaration of independence. Bakit po? Dahil nung mabuhay po si Jesus, alam po natin in 3 days, no, na kumbaga inagaw niya muli. Nung magkasala po ang tao, nawala po sa atin yung karapatan karapatan sa lahat ng nilikha po ng Diyos sa mundong ito. Amen po ba? Originally, we are created to be God's manager, to be God's steward, to be the ruler of this earth. Pero nung magkasala po ang tao, si Satan na po ang nagkaroon ng dominion sa lahat ng tao. Nagkaroon ng power. Pero nung mabuhay po si Jesus, no, pagkatapos mamatay sa krus ng Kalbaryo, matapos niyang agawin muli kay Satanas yung susi para sa ating kaligtasan, yung susi para sa ating karayaan sa kasalanan, sa lahat ng tanikalan, ng bisyo, sakit karamdaman, nagkaroon po tayo ng tinatawag na kalayaan sa mga bagay na yon. Dahil po ang resurrection, it symbolizes po yung katagumpayan po ng Panginoon Jesus sa gawa po ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi nga po, no, it emphasizes the absolute uniqueness and other superiority of the Christian faith. Bakit superior po yung ating Christian faith? Sabi nga po, no, lagi sinasabi ni Bishop Brother Eddie Villanueva, ang relihiyon, ang pasimuno ng gantong relihiyon, namatay at nanatili, nabuhay, namatay, nanatiling patay. Ang gantong relihiyon, lahat ng klase ng relihiyon ng pasimuno, namatay pero hindi nabuhay muli. Pero tanging ating Panginoon Jesus ang namatay at nabuhay na muli, na mayroong at bumalik sa pagiging Diyos niya. Amen po. Sabi nga, the empty tomb, the cross, serve as the official sign of Christianity. Resurrection guarantees us immediate blessing and future blessing. Amen po ba? Yung pagkatawang tao po at pagkabuhay ng ating muli, ng ating Panginoon Jesus, it reminds us, kaya sabi nga po tayong lahat, no? Kaya nga po yung water baptism, yung partaking to the Lord's Supper, lahat po ito ay in commemorate po ng death and life and resurrection of Jesus. Ano po yung simbolo ng water baptism? Nilulubog ho tayo, di ba? Simbolo na tayo ho, pinipili nating mamatay sa ating sarili. Yung pag-ahon ho sa ating tubig ay simbolo na tayo po ay nilinisan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, ng kanyang banal dugo. At yung pag-ahon ho natin muli ay simbolo po ng bagong buhay na meron po tayo sa Diyos. Na kung tayo nakakilala sa Diyos na
na nasa tanikala ng bisyo at sakit karamdaman, nasa tanikala ng magulong buhay, binigyan ho tayo ng bagong buhay. Pero din po ang ating Panginoon, no? Lahat ng hindi magagandang bagay sa buhay po na atin, sakit karamdaman, kaguluhan ng buhay, kahirapan ng buhay, lahat po yun inangkin ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At yung kapagkabuhay niyang muli ay yung po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayong lahat pwede palang makalaya sa ganung klase ng buhay. Lagi ko po pinapatotoo po no, na kami ho, no, ang buhay ho namin, isa ho sa masasabi ho natin, pwede ng pang-drama no, sa TV araw-araw. No, yung senaryo na yung tatay mo laging lasing, nagwawala sa bahay, no, nakikipag-away, susunduin mo, nakipag-away, pagbubugan, yung pintuan nyo, yung bahay nyo, laging isira yung dingding kasi laging nagwawala yung ama mo, yung nanay mo, meron ng sakit sa puso dahil sa ganun senaryo. Kami magkakapatid, halos palitan sa hospital dahil sa iba't ibang sakit na meron kami. Pero nung makakilala po sa Panginoon, ang aking ama, ang aming pamilya, lahat po yun binago po ng Diyos. Amen po ba? Lahat po yun inayos po ng Diyos. At yun po ang pangako na resurrection sa ating lahat. Meron po tayong buhay, bagong buhay sa piling po ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa slide number 12, this is the central truth of the Christian faith. The importance of the resurrection of Jesus Christ cannot be overemphasized. Without the resurrection, there is no Christianity. Maaring nabuhay man si Jesus sa katawan tao bilang tao, namatay sa krus, pero kung wala po yung pagkabuhay niya muli, hindi po kompleto ang unusual message. Hindi po kompleto ang kasaysayan po ng ating buhay at wala hong kwenta ang pagiging Kristiyano natin ngayon kasi wala naman ho tayong patutunguhan din balang araw. Katulad lang ho tayo na iba na mamamatay, ang akala na matay doon lang. Pero tayo alam mo natin, pag namatay ho tayo physically, and that is sabi ko nga siguro po tayong lahat, kung merong tinuro ang 2020, yung pagkawala ng mahal sa buhay, pipilitin mong tanggapin na may kagalakan. Pipilitin mong tanggapin na may pagpapasalamat sa Diyos. Kasi yung katotohanan na andun na sila sa piling ng Diyos, kahit gusto natin sila makapiling dito, pero hindi natin kayang tumbasan yung kaligayahan na meron sila sa piling ng totoong may-ari sa kanila, ng totoong lumikha sa kanila. Amen po ba? So kung tayo lahat, kaya tayo excited ho tayo na hindi ko tayo excited mamatay, no? Ibig sabihin, excited ko tayo makasama ang Lord sa doon ako, sabi ko, Lord, minsan, pag sobra-sobra na po yung obligasyon sa buhay, so especially this December, sa accounting, grabe po yung stress, mas mataas sa'yo, no? Parang, Lord, pwede ba umuwi na sa'yo? Parang gusto mo na lang ipag-pray na pag iniisip mo lahat ng goal and vision sa church, yung target na dapat 2021, meron na kayong other extension church, 2021, ang dami ng goal and vision sa church, parang gusto mo sabihin, Lord, pwede bukas dumating ka na. Parang tapos na lahat ito. Tapos lahat ng obligasyon. Pero ganun pa man po, ang nakakatuwa, because of Christ's resurrection, tayo lahat, kahit mahirap po mabuhay sa mundong ito, we have the power of God is in us. Amen po ba? Yung sinasabi ho ng 1 Corinthians 12:9 na His grace is sufficient for you. His power is made perfect in our weaknesses. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, I give up, hindi ko na kaya, no? Hindi natin pwedeng sabihin, punong-puno na ako, ubos na ako. Kasi nga, yung abounding love ng Lord, yung abounding grace ng Lord, lagi nakalaan sa atin. Kailangan lang natin kunin sa Diyos. Kailangan lang natin lumapit sa Panginoon. Amen po ba? And Philippians 4:19, we can do all things. 4:13. Nalilito ako sa 4:13 sa 4:19. Ang 4:19, God will provide all our needs. Ang 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kaya pagsabi sa iyong katabi, kayang-kaya mo pa yan, kapatid. Amen po ba? Kayang-kaya pa, kahit bigyan pa tayo ng Lord hanggang 70, 80 na buhay, kayang-kaya pa ho natin mabuhay na may galak. Amen po ba? Amen. And another thing po, second, the first one is the incarnation. The second, the unusual message consists of the incarnation, the resurrection, and the third one is the exaltation. Sabi po ng verse 9 to 11, what did Jesus Christ receive as a result of his humiliation at Bethlehem and obedient death of Calvary? He has been highly exalted by the Father Himself.
Jesus ascended in heaven and was at the right hand of God the Father, a position of highest honor. Thus, today, Jesus occupies the most prominent, privileged, and powerful position in the universe. Matapos magkatawang tao, matapos pong magpakihirap sa mundong ito, mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na muli, ano po yung isa pa ho sa unusual message, part of the unusual message of the history, the exaltation of Jesus. Yung ibinigay sa Kanya ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan. That Jesus is Lord. Amen po ba? Sabi nga yung declaration of Jesus Lord, it summarized everything, no? When we say Jesus Lord, sa buhay po natin, ina-acknowledge po natin yung pagiging Panginoon niya, and we are only a servant of God, na kailangan po natin magpasako po sa Kanya. When we say Jesus Lord, it summarized the power that God has, no? Every knee shall bow, every tongue confess. Kaya nga pa nagpalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus, lumalayas. Amen po ba? Pag nagpalayas ka ng sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus, dumagaling. Amen po ba? No? Pag nagpatanggap ka sa tao sa Panginoon Jesus, yung kanyang spiritual na spirit na patay, nabubuhay because Jesus is Lord. Amen po ba? Tayo kung mananampalataya, we should embrace, no, the deepness po na tinatawag po natin, declaration po natin na Jesus Lord. At tayo nakakatuwa, no? Hindi naman natin tinataas, pero we are very much privileged, no, na naghahanap po, nananalangin ng pangalan ng church, no, si Bishop Brother Eddie Villanueva. Lord, anong gusto mong pangalan ng iglesia itatayo para magamit mo sa kaligtasan ng maraming tao? And no, just imagine yung sa'yo ibigay yung pangalan na Jesus is Lord Church. Amen po ba? Na sa pangalan pa lang, alam po natin, wala ho tayong pwedeng itaas sa buhay natin sa iglesyang to. Hindi ho ang katalinuhan ng mga taong ginagamit ng Lord, but definitely, it is the work of the Holy Spirit, it is the power of Jesus. Kaya naman for the past 42 years, no, at kahit pandemic, ang iglesia ng Diyos ay tumatayo. Ginagawa po ang kalooban po ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin, Panginoon. The exaltation of Jesus, no, it gives us the realization and the important message na hindi naman lahat sa buhay ng ito paghihirap eh. Amen po ba? Hindi naman lahat sakripisyo. Hindi naman lahat talaga suffering. At the end of the day, matapos mong gawin yung kalooban ng Lord, regardless sa gano'n ka nag-struggle sa kasalanan para mapagtagumpayan yan. Kahit gano'n kasakit sa puso mo ang isang relasyon, pero mali, kailangan mong iwanan. No? Kahit gaano gaano kalaki ang kita mo sa trabaho yan, pero hindi kalooban ng Diyos, kailangan mong iwanan. No? Lahat ng pagsunod sa Panginoon ng may sacrifice, hindi na natiling sakripisyo. At the end of the day, may tinatawag na rewarding time. Amen po ba? Kaya nga sabi ko ng 1 Corinthians 15:58 be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord because you know that your labor will not be in vain. Amen po ba? No, yung ibang kapatiran mo natin, ang sarap ako ng tulog sa bahay, pero andito ho kayo. Umuulan, pero andito ho kayo. Hindi naman natin inaano sila dahil may mga libat-ibang dahilan. Pero yung sacrifice na ginagawa mo para makasunod sa kalooban ng Lord, yung sacrifice na ginagawa mo, kung para lang ibigay ang buhay, ang finances mo, no, everything na meron ka para lang maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kapwa mo, maglingkod sa iglesyang pinagdalhan sa iyo ng Panginoon. Hindi mo yan nawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? If Jesus was exalted because of His obedience, if Jesus was exalted, recognized, no, because of His humility, if Jesus was exalted because of His suffering and complete obedience, even up to death, no, that will lead to death, tayong lahat, napakasarap isipin na lahat ng bagay sa mundong ito na pinaglaban mo para sa pananampalataya mo, yung halos itakwil ka ng mahal mo sa buhay, dahil nagbago ka na raw ng relihiyon, no? Pero pinilit mo pa rin sumunod sa Panginoon, sa katotohanan na meron ka. Lahat po yan may awarding sa harapan po ng Diyos balang araw. Amen po ba? Ngayon pangalan sa lupa, kumbaga, nire-reward naman tayo talaga ng Lord eh. Amen po ba? Hindi naman talaga puro suffering lang. Amen po ba? Kahit pandemic season, blessed pa rin naman tayo ngayong December. Amen po ba?
Eh, parang hindi ho. Amen po ba? Siyempre po, there's no greater blessing than the spirit of contentment. Amen po ba? Sabi nga, godliness with contentment is a great gain. Ang pagiging kontento ng ating pagiging, kumbaga, na mayroong kabanalan at pagiging makadiyos ay malaking pakinabang. Kaya lang naman tayo nahihirapan kasi may mga bagay tayong inaasam na hindi ho natin makamit. Pero kung tanggap mo ang sitwasyon na talagang sa pansamantalagang tumuna, pero masaya ka, may kapayapaan ka, there's nothing compare with that. Amen po ba? At wala kang hamon, no? Sa bahay, wala kang ganito sa ano, no? Sabi ko nga, pero alam, natutuwa ako sa sabi ko lang, siguro wala magbigay ng hamon ngayon kasi ganito. So wala kami mga supplier, wala kami mga ganito kasi pandemic season, no? Pero hindi nakakatuwa, Lord. Ito yung season na, Lord, salamat na kasi ito pa rin yung season na unexpected pa rin yung mga blessing. Amen po ba? Na talagang sabi ko ng Philippians 4:19, God will provide all your needs according, not according to the economic status of our nation, not according to our source of income, not according to what we have, but according to His riches and glory in heaven. Kasi pag pinagbasihan mo yung economy ng bansa natin, definitely, kami nga po, first time na walang pamasko sa amin si Mayor sa school eh. Nagsumbong, no? First time na walang grocery, gano'n ba, di ba? Pero nakakatawa po ang Lord, no? When we say according to His riches and glory, kasi pag sa source of income mo, ikaw nag-depend, natural, ang tatanggapin mo lang yung 13 month, whatever, gano'n, di ba? Pag sa source of income, gano'n. Pero pag sa Diyos ka kasi nag-depend, magugulat ka na lang, ang daming kamay mag-aabot sa'yo na hindi mo alam kung saan galing. Kasi ganun kabuti ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Lalo na sa mga hindi nagtatampo sa Diyos. Amen po ba? Lord, wala po ako. Bakit ka nang gano'n? No? Alam niyo sabihin yung unmovable. Ito na na-realize ko, no? Pasensya na po. Last Sunday naman ngayon, di ba? Next year na ako tayo magkikita-kita. So, hayaan niyo na po muna. Ano? Basta ba yun? Ang isa po na-realize ko dun sa sinasabing steadfast, unmovable, definitely ang daming pangyayari sa mundong ito that will really move you. Pag sinabi kasi unmovable, ito Kristiyano ka. Kahit anong yanig sa'yo, hindi ka tutumba, hindi ka tatalikod, no? Ganun ka, kahit anong yugyug sa'yo, ganun steady ka, unmovable. Ang nare-realize ko po, no, pag ganun ka pa talagang unmovable ka bilang Kristiyano, whatever happened, makikita mo kung paano ka aanuhin ng Lord eh. Paano ka talagang, kumbaga, i-bless ng Lord at i-reward ng Lord yung faith mo. Gagamitin ko rin yung patotoo, no, na alam ko na-share naman to. I remember yung bayaw ni Ate Ludi. Supposed to be, babalik na ho siya ng Saudi. Pero lumabas positive ho siya sa COVID. So totally cancel ho. Dapat alis na bukas, hindi na tuloy. And the worst is, ang sabi, hindi na siya pwede umalis. Hindi na siya pwede bumalik ng Saudi kasi hindi na magpapabalik ng mga Pilipino doon for certain reason. Kung kung ikaw, and ang sitwasyon ng pamilya mo, ikaw yung breadwinner, yung asawa mo, pastora na, kumbaga ang talagang inaasahan lang is by grace sa church, no, full-time pastor. Hindi pwedeng hindi ka mamag sa sitwasyon sa alalahanin na ang hirap maghanap buhay ngayon sa Pilipinas. Saan ka hahanap ng hanap buhay na ang trabaho mo sa ibang bansa? Pero dahil hindi na-move ng sitwasyon, hindi nagtampo, Lord, bakit naman ganon? Pastora, asawa ko, Kristiyan, ganyan, naman, no? Pag hindi ganon ang reaction mo sa mga ganong klase ng katinding problema, magugulat ka na lang sa twist na pwedeng gawin ng Lord. Then all of a sudden, lahat yon hindi nangyari. Nakabalik na ho siya sa ibang bansa, tuloy-tuloy na po yung kanyang trabaho. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. I remember also, no, si Ate Orly, may patotoo siya na yung kapatid niya ay merong bukol at sabi, cancer daw po. Pag nakarinig ka na news na, ay, may cancer ako, ano mangyayari? Siyempre, malulungkot ka, iiyak ka. Normal po yun na masaktan ka, matakot ka. Pero yung sisihin ng Diyos, bakit naman ganun, Lord, no? Pero walang ganung reaction. Then, ulit-ulit ng test, at the end of the day, hindi naman pala cancer. Just imagine kung nagsusumbat ka sa Diyos, tapos hindi naman pala totoo yun. Nakukuha niyo po, what is the importance of being unmovable? Na pag hindi ka natilig na sitwasyon at natilig ka sa Panginoon, you will see the reward of the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Exaltation, it reminds us of the wonderful truth na hindi naman lahat suffering. Hindi naman lahat ho sacrifice. Hindi naman lahat ho talagang labas ka ng labas para sa gawain ng Lord. There will be exaltation, means there will be rewarding. At there's no greatest reward sa heaven na
Kurunahan ka ng Lord kasi anak, kahit ang tindi ng pagsubok mo, nanatili kang tapat. Wala nang ibang masarap na reward kundi anak, kahit ang daming mong pinagdaanan, no? Kahit ang daming stumbling block, no? Kahit kapwa Kristiyano mo, kaka-stumble, pero hindi ka tumingin doon, no? Looking unto Jesus, every 12, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Sabi nga, no, ang pinakamatinding challenge sa ating Kristiyano, yung hindi ka yung masaktan ka ng kapwa mo Kristiyano. Kasi pag ang believer, sasabihin mo, pag nasaktan ka, okay lang yan kasi wala silang Kristo eh. Wala silang Panginoon, no? Pero pagka po Kristiyano wala nakasakit sa'yo, lalo, pastor mo, no? Lalo, kapag wala ng palataya, yun ang malaking challenge sa'yo. Kasi ang question mo, bakit gano'n? Pastor pa naman siya, Kristiyano pa naman siya. Pero pag hindi ka natinig na magano'n sitwasyon, ang sarap marinig sa heaven ng Lord, no? Yung pinaka-sweetest message na matatanggap po natin, well done, my good and faithful servant. Dito nga lang sa lupa, bilang anak, pag tinatapos ka, ang galing-galing naman ang anak ko, nakaka-proud, no? Ikaw, parang lumulutang ka na, no? Pero how much more yung God the Father in heaven yung magsabi sa'yo na, anak, ito yung corona mo, crown of righteousness. 7 crown mo yun eh, iba-ibang crown, no? Yung pagiging soul winner mo, may corona yan. Yung pagiging overcomer mo ng trials and testing, may corona yan. Yung paglilingkod mo, bilang Panginoon, may corona lahat yan. Kasi imagine, puto-puto, no? Ang daming corona nakapatong sa'yo. Kung dito man sa lupa, hindi mo man natupad yung pangarap ng mansyon, pero dahil na natili ka dapat pagdating sa heaven, wow! Magulat ka na lang, yung ano ni mansyon. Amen po ba? Palagpakan nga po natin ang Panginoon. And sabi mo tayong lahat, and that is yung nakaka-inspire po sa buhay mananampalataya. Amen po ba? Na hindi naman talaga lahat paghihirap. Ang Lord, ako nga sabi ko, Lord, sapat na yung kaligtasan lang na hindi ako mapahamak sa impyerno. Sobrang ano na yun eh. Pero yung dito sa lupa, yung pagpalain mo pa ako ng ganitong bagay, pagpalain mo ako ng iglesia, pagpalain mo ako ng kapatiran, pagpalain mo ako ng material blessings, kumaga sobrang bonus na yun eh. Sa lahat ng kabutihan ginagawa po ng Diyos sa ating mabuhay. And lastly po, sabi po, no, and the consummation, what is consummation, no? Sabi ng verse 10-11, consummation is the act of consuming something to the full or fulfillment of some goal or desired outcome. It marks the arrival of something, like in biblical theology, the consummation of the kingdom of God, the arrival of Jesus Christ, where the kingdoms of this world are directly under the kingdom of God on earth. Revelation chapter 11 verse 15, then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Sabi po dyan, we are awaiting of the consummation of the kingdom, but more so we are waiting for the King of the kingdom. He is the King of kings and Lord of lords, and the marriage feast is coming, and it seems that even the creation is groaning for His return. Sabi nga po, no, makita ko natin, what is consummation? Part of the unusual message is number 1, alam mo natin yung incarnation, yung resurrection, exaltation, and the final is yung consummation. Pag sinabing consummation, ang kaganapan, ang kapunuan, ang katapusan po ng lahat ng bagay po sa mundo nito, and that we will reign eternity with Christ. Amen po ba? Alam po natin po yung summary po ng history ng mundo. Alam mo natin, tayo po, nabubuhay tayo pansamantala. And there will be, matitawag tayong rapture of the church. Meron mo tayong tinatawag yung pang sa isang ano po, no, isang iglap, no, ay tayo po ay lahat po ng Kristiyano na buhay pa datan ay makikita-kita sa alapa at sa Panginoon kasama po yung mga dating namatay na unang bubuhayin po ng Diyos. And then we have this 7 years tribulation na lahat po na naiwan sa mundo nito, mag-reign si Antichrist, no? Definitely, kumbaga, and after that, may tatagong Bema Judgment, White Throne Judgment, may tatagong Second Coming. Amen po ba? Na kung saan finally ay matatalo na po ang kaaway, totally si Satan talaga. And yung sitawang consummation, ito po yung magkakaroon na po ng new heaven and new earth. Ang hirap minsan nawain na talagang totally meron pong end ang human being sa mundong ito. And what will really happen is yung new heaven and new earth na tayong lahat, no, may katapusan talaga ang human race. At tayong lahat makakasama na Panginoon doon sa new heaven and new earth, yung tinatawag mo talagang eternity. Amen po ba?
And what is the significance of this? Nasabi ko nga po, lahat ng bagay sa mundo ito ay pansamantala. Huwag ho tayo masyadong maging atan sa mundong ito. Higit sa lahat ang paghahandaan ho natin, yung buhay po natin na pag humarap po tayo sa Diyos, alam mo natin, sasabihin po ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Enter into my rest. Amen po ba? Sabi po dito, living under these adverse conditions, the believer's moral was lifted up by the hope of coming of the Lord. Maranatha. Sabi nga po, no, when we say Maranatha, the Lord is coming. Bakit po dun sa Holy Communion sa last part, no, when you do this, you proclaim the Lord's death until He comes. Bakit po? Kasi nga, it signifies na tayong lahat may inaantay ho tayo. Amen po ba? Na tayong lahat, no, natin compare with the life na meron ho tayo ngayon sa darating na buhay na walang hanggang kasama po ang Diyos. As we conclude, no, when we say Maranatha, sabi ho dyan, Maranatha is an Aramaic word that means the Lord is coming or come, O Lord. We knew the Lord would be returning to set up His kingdom, and from the truth, they draw great comfort. Maranatha reminds us to keep our eyes on the eternal things of the Spirit. Next slide po. Looking down, we see the earth. Looking around, we see the earthly things. But looking up, we see the hope of the soon coming of our Lord Jesus Christ. To those who are discouraged today, Maranatha. To those who are worried, Maranatha. To those who are filled with anxiety over the problems they are facing, Maranatha, our Lord is coming. Amen po ba? And this Christmas season, it sums us everything, no? Remind us of this unusual message. The incarnation na tayong lahat, hindi na tayo manatiling katawang tao, kundi tayo po ay magkakaroon ng glorious body in the soon coming time po ng Panginoon Jesus. The resurrection of Jesus remind us that our life on earth is just a temporary. Tayo rin po ay mabubuhay na kasama po ng ating Panginoon. The exaltation of Jesus remind us that there will be rewarding. Kaya wag ho tayong mapagod. Wag ho tayong manghinawa. Amen po ba? And finally, the consummation. There's no greater joy than to spend our eternity with God. At I pray ho sa ating lahat, hindi lang ito magbigay ng inspiration at hope, but continue to inspire us to do the works of God. Kasi di ba, mahirap maging masaya sa heaven kung yung mahal mo sa buhay na andun sa kabilang side of the world, naghihirap sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. And praise God, we still have enough time to pray, to win souls for Christ. And Maranatha, the Lord is coming. It should be kept in our hearts. Kasi pag lagi mo sa isip, the Lord is coming, the Lord is coming, it always reminds you na hindi ito ang mundo natin. At hindi ito ang tahanan natin. Hindi ito ang klase ng buhay na plano sa atin ng Diyos. There is this greatest life na plano po sa atin ng Diyos because He is coming. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo at minsan pa ho natin awitin ang awit na to as we continue to declare, and whatever prayer we have as we sing this song, have faith in your heart because God is powerful God. There's nothing possible to God. That's righteousness the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. As we sing this song, let us just surrender everything to God, our prayer, our desire, our needs. Redemption sacrifice. Now glorify, now testify. His kingdom come.
kingdom will know no end, O God. Salamat at ang paghahari mo sa buhay ng mga anak ay kailanman ay hindi magtatapos, hindi sa mundo ito maging sa eternity, O God. Salamat sa katotohanan ng Lord na nabili sa amin lagi ng bagong pag-asa, ng bagong katatagan ng Diyos, na wala kang ibang patuloy na pagkakatiwalaan ng aming buhay kundi Ikaw. Salamat pa rin, Lord, for the year 2020. Salamat, Lord, for this year that is about to end. For all the hurt, for all the trials and testing, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng sakit, na mas naranasan po namin yung pagyakap mo, Diyos. Sa lahat ng trials and testing na mas pinatatawag, pinalakas mo kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng pagpapala ng kalakasan, pagpapala ng pananampalataya, pagpapala ng dakilang pag-ibig na hindi mapapantayan ng mga bagay sa mundo ito. Higit po namin pinapasalamatan yun dahil sa taong ito. Ito man o Diyos, ang pinaka hindi magandang taon na masasabi ng tawad still. Ito ang taon na masigit po namin naranasan ng biyaya, habag, pagpapala, pagmamahal, pag-iingat mo sa aming lahat, pagtugon mo sa aming mga pangangailangan o God. Salamat, Lord, sa iyong katapatan sa buhay ng mga anak. As we end, Lord, this year, as we leave this year behind and everything that is in it, we are